Isang karumal-dumal na krimeng gumulantang sa buong bayan. Kumitil sa 57 inosenteng buhay. Nagasik ng takot at pangamba sa mga mamamayan. At pangyayaring tila muling umulit sa kasaysayan. Ang pagbaba ng palasyo sa Proclamation Number 1959. That is hereby declared a state of martial law in the province of Maguindanao. Proclamation Number 1959, deklarasyong nagpataw sa Maguindanao sa ilalim ng martial law. Kasama sina June Veneracion, Chino Gaston at Emil Sumangil. Samahan niyo kami sa pagtutok sa mga nangyayari sa lalawigan sa ilalim ng batas militar. Nung nakaraang linggo, bagamat hinuli ang itinuturong principal suspect sa massacre, si Dato Unsay Mayor Andalang Patuan Jr., may mga iba pang miyembro ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Maguindanao ang iniugnay sa kaso. At sa bisa ng batas militar, walang nagsayang sandali ang mga otoridad. The focus of the security forces, the police and the military, is to conduct arrests and conduct searches on premises of suspected perpetrators of the Maguindanao Massacre. Nang kunin ng mga otoridad si Governor Zaldi Ampatuan kaninang madaling araw dito sa kanyang mansyon, imbitasyon ang ginamit na termino ng mga otoridad. Pero habang bumabiyahe, idineklara martial law dito sa Maguindanao. Kaya't pagdating niya sa Jensan, arestado na ang gobernador ng ARMM. Si ARMM Governor Dato Zaldi Ampatuan ang nakatatandang kapatid ni Mayor Andalang Patuan Jr. Aminadong ni minsan, hindi niya naisip na sasapitin ng kanyang kapatid at ng buong ang kanila ang problemang kinakaharap ngayon. Masakit para sa akin at natural na pag nakikita natin ang isang kapatid na sinasangkot sa isang insidente, ako po'y labis na nasaktan. Ang tatlo namang miyembro ng pamilyang Patuan dinala sa Camp Siongco, Sawang, Maguindanao. Sina Maguindanao Governor Sahid Ampatuan, Vice Governor Ahmad Ampatuan, at Sharif Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Wala pa pong charges against us, and then Sigurado po yun, kaya nga po sinisecure kayo eh. hindi po security po ang problema, wala pong problema. Kahit po dito po kami sa Maguindanao, kailangan lang ho, yung batas po ng Pilipinas yun pong ipapahiraro. Okay, para maintindihan ninyo ha, you are all under arrest because we are implementing martial law in this area. At maging ang ama ng pamilya na si Andalang Patuan Sr. isinama na rin. Bago pa ang ginawang pag-aresto sa ibang miyembro ng angkan, inumpisahan na ang pangangalap ng ebidensya ng mga otoridad. Sunod-sunod ang ginawang raid sa ilang bahay at iba pang pagmamay-ari ng mga Ampatuan. Mga malalakas na kalibre ng baril at iba pang armas ang nasamsam ng mga otoridad sa ilang pagmamay-ari ng mga Ampatuan sa Maguindanao. At sa pagpataw ng batas militar, mas naging agresibo pa ang mga otoridad sa pagsuyod ng mga ebidensya. May mga natagpuang sikretong imbaka ng mga baril sa bahay ni Andal Jr., kabilang ng underground arsenal na ito sa isang bahay sa Ampatuan. Pero tila, naitakas na ang mga baril na dating nakatago rito. Kasya isang tao sa underground secret armory na ito, pero nang nadatna ng mga sundalo ay pawang wala ng laman. Maging sa bayan ng pinangyarihan ng Maguindanao Massacre, ilang Armalite na nakabaon sa hukay ang natagpuan din. Patuloy ang malawakang paghahanap ng mga matataas na kalibre ng baril na sinasabing pagmamayari ng mga Patuan. Sa tansya ng militar, nasa 2 hanggang 3,000 ang bilang ito. Wala mo na papasok, wala pang tuko. Nakakalaban yan, halika! Wala po kayo. Ang sabi nito mga sundalo na kasama natin, sa lugar doon na yun, may nakita mga baril, matataas na kalibre, ibinaon sa lupa. Sa loob ng Rancho Umano ni dating Maguindanao Governor Andalang Patuan Sr., nahukay ang mga dekalibreng baril, kabilang ang 50 caliber at 30 caliber machine gun. Sa Nyugan sa kalapit na bayan, may nahukay na naman nung araw din yun. Automatic grenade launcher. May automatic grenade launcher pa na nakuha na buong akala ng mga otoridad ay gobyerno lang ang meron. Yun pala,
pati private army ay armado na rin ng ganito. Pero ang hindi namin inasahan, may armadong bruto pala sa lugar na yun na kilalang baluarte ng mga ampatuan. Madami daw, madami. Pasok na yun, pasok na. Sige, bilis. Doon na tayo mag-parking. Doon na mag-parking. Lahat, pasok na lahat. Pasok lahat, pasok. Sige, pasok lang lahat ng pasok. Ayon mismo sa AFP, mahigit 2,000 miyembro ng CDO ang nananatili pa ring banta sa seguridad sa probinsya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sa gitna ng pagdedeklara ng martial law, may mga iba pang apektado.